Sa isang tahimik na umaga ng Abril, biglang nagsimulang tumagilid ng husto ang isang malaking pampasaherong ferry mula sa Timog Korea habang ginagawa ang isang karaniwang liko sa paglalayag sa pagitan ng mga isla. Mayroong 443 pasahero sa loob, kabilang ang 325 estudyante sa high school na nasa isang field trip papuntang Jeju Island. Pinayuhan ng mga estudyante at pasahero na huwag lumabas ng kabina, iwasan ang deck at manatili sa loob habang tumatagilid at lumulubog ang barko. May ilan na sumuway at umakyat sa barko habang ang iba ay nagtiwala sa mga tagubilin ng kapitan at crew. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para saliksikin ang kwentong ito. Kung maaari, gumamit ako ng opisyal na ulat para kumpirmahin ang detalye at pinaikli ko ang kwento para mailahad ito ng mas maikli. Ito ang aking pagkaunawa sa mga pangyayari. Kung nasaliksik mo ito ng mas maigi o may dagdag kang impormasyon, pakibahagi ito sa mga komento. Ang seawall ay isang RoPax ferry, 145 metro ang haba at 22 metro ang lapad na may kapasidad na magsakay ng 921 pasahero, 88 kotse at 60 truck. Ang RoPax ay nangangahulugang isang roll-on, roll-off na sasakyang pandagat na may pasilidad para sa mga pasahero. Mula 1,974 hanggang 2012 ang seawall ay naglayag sa Japan sa ilalim ng pangalang Ferry Namino bilang isang barkong pangkarga at pampasahero para sa kumpanyang Hapones na A-Line Ferry. Noong Oktubre 2012, binili ng Shanghai Marine na nakabase sa Incheon, Timog Korea ang seawall mula sa A-Line Ferry. Isa na itong luma at medyo sira-sirang barko. Sa taglamig ng 2012 hanggang 2013 bago may rehistro ang barko sa Korea, gumawa sila ng ilang malalaking pagbabago. Naglagay sila ng 2 passenger deck at pinalawak ang cargo hold ng barko. Ang gross tonnage ng seawall ay tumaas ng 239 na tonelada mula 6,586 hanggang 6,825 tonelada na nangangahulugang mas malaki ang panloob na volume ng barko. Ang kapasidad nito para sa pasahero ay tumaas ng 116 katao kaya naging 956 katao na ang kabuuan kasama na ang crew. Ang mga pagbabago ay nagtulak sa sentro ng grabidad ng barko pataas ng kalahating metro at palayo sa gitnang linya. Matapos ang mga pagbabago, ininspeksyon ng Korean Register of Shipping ang seawall at itinuring na angkop gamitin. Habang inaaprobahan ang mga pagbabago, binago rin ng Korean Register of Shipping ang limitasyon ng kargang seawall. Binawasan nila ang pinakamataas na kargang maaaring dalhin ng barko mula 1,450 tonelada hanggang 987 tonelada at dinagdagan nila ang kinakailangang ballast mula 1,333 tonelada hanggang 1,703 tonelada. Bagaman pinalaki ng Shanghai Marine ang kapasidad ng barko para makadala ng mas maraming karga kaysa dati. Naging hindi matatag ang mga barko dahil sa pagbabago, kaya mas kaunting karga at mas maraming balas ang kailangan para manatiling pantay. Pagkatapos ng inspeksyon, nagdagdag sila ng 37 toneladang marmol sa galerya ng barko na sa palagay ko ay palamuti lang. Pumasok sa serbisyo ang barko noong Marso 2013 matapos aprubahan ng Korean Register of Shipping. Nangyari ito bago mailabas ang pinal na ulat. Mahirap tukuyin ang eksaktong nangyari, pero tila ibinigay ang pag-apruba batay sa plano ng pagbabago, hindi sa ulat ng pagsusuri matapos ang inspeksyon. Lumabas na peke ang mga plano o blueprints na isinumite. Matapos ang halos isang taon, natapos at pinetsahan noong Enero 24, 2014 ang ulat ng stability test mula sa Korean Register of Shipping. Ayon sa ulat, naging masyadong mabigat at hindi na matatag ang seawall matapos ang mga ginawang pagbabago. Hindi ito ibinigay sa Korean Shipping Association, responsible sa ferry management o sa Korean Coast Guard na mamahala sa Shipping Association at kaligtasan sa dagat. Mula Marso 2013 hanggang Abril 2014, regular na naglalayag ang seawall sa ruta mula sa lungsod ng Incheon, malapit sa Seoul sa mainland South Korea, papuntang Jeju, isang isla sa timog ng mainland. Nagbabala si Kapitan Shin ng seawall sa Shanghai Marine na hindi matatag ang seawall ayon sa mga huling stability reports. Ipinadala ang babala ni Shin sa Shanghai Marine sa pamamagitan ng opisyal mula Incheon Port Authority noong Abril 2014, 6 na araw bago ang huling paglalayag nito. Sabi ni Shin, nagbanta ang kumpanya na tatanggalin siya kung magpapatuloy ang kanyang pagtutol.
Humiling siya na pagkumpuni sa sirang steering gear noong Abril 1 pero hindi ito inayos bago lumubog ang barko. Noong Abril 15, 2014, naghanda ang MS Siwol na maglayag mula Inshan papuntang Jeju sa karaniwan nitong ruta. Nakatakdang umalis ang barko sa daungan ng alas 6:30 ng gabi. Ngunit dahil sa hamog na bumaba ang visibility sa kalahating nautical mile, pinigilan ng mga autoridad ng daungan ang pag-alis nito. Sa kabila ng maximum na pinapayagang kargamento na 87 tonelada, nagkarga ang Siwol ng 2,100 at 47 tonelada ang kargamento. Ilang ballast tank ang binawasan ng laman para magkasya ang kargamento. Ang barko ay may 761 toneladang ballast lang sa loob imbes na 1,700 at 3 tonelada na nakarehistro para sa paglalayag. Hindi ko alam kung sadya nilang pinapalitan ng kargamento ang ballast at tinitingnan ng bigat o basta nila lang sinisiksik ang maraming kargamento. Kahit ano paman, hindi maayos na nakakabit ang kargamento bago umalis ang barko sa pantalan. Inalis ang babala sa hamog bandang alas 8:30 ng gabi. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, naglayag ang motor vessel na Siwol mula sa pantalan ng Incheon sa South Korea. Siwol lang ang barkong umalis sa pantalan nung gabing yon. 3 biyahe kada linggo ang ruta nito mula Incheon papuntang Jeju. Bawat 264 na milyang bahagi ng biyahe ay tumatagal ng 13.5 oras upang matapos. Ang Siwol ay naglilingkod sa rutang ito mula pa noong Marso 2013 at sa ngayon nakagawa na ito ng kabuuang 241 biyahe pabalik-balik. Umalis ito na may 443 pasahero, 33 tripulante at mahigit 2,000 toneladang kargamento kabilang ang 185 sasakyan. Sa 443 pasahero na sakay, mayroong 325 estudyante at 15 guro na sabik sa kanilang field trip papuntang Jeju Island. Galing sila sa Danwon High School sa Anson, malapit sa Inshan. Ang regular na kapitan na si Shin ay nakabakasyon. Ang barko ay ngayon nasa ilalim ng pamumuno ng 69 anyos na Kapitan Lee Jun-suk na kamakailan lang ay kinuha bilang kapitan ng barko sa ilalim ng isang taong kontrata kung saan siya ay binabayaran ng humigit kumulang $2,250 kada buwan. Batikang kapitan siya na may mahigit 40 taon sa dagat at dating kapitan ng Siwol sa rutang ito. Kinabukasan ng umaga, 10 oras na sa biyahe, mabilis na bumabaybay ang barko sa kanlurang baybayin ng Timog Korea. Nagigising na ang mga pasahero matapos matulog buong gabi. Nagtipon ang karamihan ng estudyante sa mga kabina at ginugol ang gabi at umaga sa tawanan, biruan at pag-uusap tungkol sa biyahe. Ang Siwol ay nasa timog kanluran ng mainland ng Timog Korea, medyo malayo mula sa Mongol Channel sa pagitan ng Mongol Archipelago at Gyusha Archipelago. Sana tama ang bigkas ko sa mga pangalan na yon. Noong alas 7:30 ng umaga ang ikatlong opisyal ng barko, Park Hun-kul, ang nagbantay sa bridge ng SeaWorld. Si Kapitan Lee ay nagpapahinga sa kanyang pribadong kabina. Si Park ay isang bata at medyo walang karanasang opisyal ng barko sa edad na 25 at may isang taong aktwal na karanasan sa paglalayag ng barko. 5 buwang karanasan yon mula sa pagtatrabaho sa Seawall. Siya ang nagmamaniobra ng barko kasama ang timonero na si Shun Jong-ki. Ang Seawall ay patungong kursong humigit kumulang 165 degrees sa bilis na mga 20 knots habang papalapit ito sa Mongol Channel. Ang Mongol Channel ay may ilan sa pinakamabilis at di inaasahang agos ng tubig sa karagatan ng Korean Peninsula. Kailangan mag-ingat sa paglalayag dito pero nakakatipid ito ng oras at madalas din itong daanan ng mga modernong barko tulad ng Seawall na may sanay na tripulante. Pinili ng kapitan ng Seawall ang rutang ito para makatipid ng oras matapos mantala ang pag-alis mula Incheon. Karaniwan, mas may karanasan ang opisyal na namamahala sa bahaging ito ng biyahe pero naapektuhan ng delay ang schedule kaya si Park ang naka-duty habang dumadaan ang barko sa Mongol Channel. Kalma ang kondisyon, mahina ang hangin at alon at maganda ang visibility. Sa alas 8:20, halos 2 nautical miles na lang ang layo ng barko sa channel. Inutusan ni Park si Chon na gawing manual steering ang sistema para siya mismo ang may kontrol sa pagpapatakbo ng barko sa mahalagang bahagi ng biyahe. Pagdating ng Seawall sa channel ng alas 8:27, nasa kursong mga 137 degrees ito. Ang mas malalawak na bahagi ng channel ay may mga batong panganib at mababaw na tubig pero walang panganib sa dadaanan ng Seawall. Habang papalapit sa huling liko ang barko, inihahay na ang almusal sa kafeterya. Gising na ang karamihan, naglalakad at sinisimulan ang araw.
Puno ng mga estudyante ang cafeteria. Ang ibang mga pasahero ay nasa panlabas na deck, naninigarilyo, nagilibang sa paligid ng barko o kaya ay natutulog pa. Noong alas 8:40, magkatabing nakatayo sina Park at Cho malapit sa manibela ng barko sa bridge. Noong alas 8:46 ang Sewol ay bumibiyahe sa bilis na 18 knots sa kursong humigit kumulang 135 degrees. Inutusan ni Park si Cho na baguhin ang kurso mula 135 papuntang 140 degrees. Habang binabago ni Cho ang kurso, napansin niyang tumagilid ang barko pero hindi siya nabahala kaya di niya sinabi kay Park. Pagkatapos baguhin ni Cho ang kurso sa 140 degrees, sinuri ni Park sa radar kung tama na ang direksyon ng barko. Nang alas 8:48, inutusan ni Park na baguhin muli ang kurso sa 145 degrees. Pinaikot ni Cho ang barko pero mas mabilis itong lumiko at patuloy pang umiikot kahit na ibinalik na niya ang manibela sa gitna. Mabilis na pinihit ni Cho ang manibela pakaliwa ng 2 beses para bumawi. Pinaikot niya ang manibela ng 5 degree pakaliwa, ngunit hindi tumugon ang barko at patuloy lumiliko pakanan. Napansin ni Park na malaki ang pagkakakiling ng barko at naniniwala siyang ito ang dahilan kung bakit mas mabilis lumiliko ang barko pakanan kaysa sa dapat. Sinabihan niya si Cho na ipihit ang manibela sa kabilang direksyon, pero ang gusto niya talaga ay pakaliwa. Hindi niya alam na nailiko na ito ni Cho pakaliwa. Nang marinig ni Cho ang utos, inisip niyang alam ni Park na nailiko na niya ang manibela pakaliwa at na ang utos ay iliko ang barko pakanan. Papunta ito sa direksyon ng walang kontrol na pagliko ng barko sa halip na palayo. Ikinabig ni Cho ang manibela pakanan at ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang mandaragat ay lalo pang nagpahirap sa sitwasyon ng barko. Nagkaroon ng kalituhan at napasigaw si Cho, hindi gumagana ang manibela sa tarantang boses. Sa kantina, nagtaka ang lahat nang mapansing nakatagilid ng mga plato at mesa. Nararamdaman nila ang pagliko ng barko pero inisip nilang normal lang ito. Ang barko ay lumiko ng 15 degrees pakanan sa loob ng 40 segundo pero umikot ito ng mga 45 degrees pakanan tapos umikot pa ng dagdag na 22 degrees sa lugar mismo sa loob ng 20 segundo. Parang bahagya mong iniikot ang manibela tapos dumulas ang likod ng kotse sa langis kaya umikot ang likuran. Maya-maya ang barko ay malaki na ang pagkakatagilid pakaliwa at halatang may mali. Posibleng pinalala pa ng mga agos ang sitwasyong ito. Narinig ng mga pasahero ang malakas na kalabog sa ibabang bahagi ng barko na maputol ang tali ng kargamento. Mas tumagilid pa ang barko pakaliwa. Pagsapit ng alas 8:50, 30 degrees na ang pagkakatagilid ng seawall sa kaliwa. Biglang napunta ang mga pasahero sa tumatabinging barko, simula ng trahedya para sa ilan. Nagmadaling lumabas si Kapitan Lee mula sa kabina patungong bridge. Lahat ng opisyal ay naroon na. Pinatigil ni Cho ang makina at pinalutang na lang ang barko. Ang batang ikatong opisyal na si Park na nagulat at natakot sa biglang pagtabingi ng barko ay napaiyak. Si Kapitan Lee at ang tripulante ay nagsusuri ng sitwasyon at nagdedesisyon kung ano ang gagawin. Hindi alam ni Lee kung lulubog ang barko pero inuna niya ang kaligtasan ng mga pasahero. Noong alas 8:52, sinimulan ni Lee at ng tripulante ang plano ng pagsagip habang tinatangkang kunin muli ang kontrol sa barko. Kailangan nilang maging maingat sa pamamahala ng sitwasyon para masigurong ligtas na maililigtas ang lahat mula sa barko kung kinakailangan. Nag-anunsyo ang tripulante sa pasahero habang tumatabingi ang barko. Sinabihan nilang huwag gumalaw o maglakad sa barko dahil delikado. Manatili lang kung nasaan sila. Ang mga mensaheng ito ay paulit-ulit na ipinalalabas sa public address system ng barko hanggang magsimulang mapasok ng tubig ang mga kabina ng pasahero. Karamihan sa mga mensahe ay hinihikayat ang mga estudyante ng Danwon High School na manatiling hindi gumagalaw. Samantala, ang unang emergency call sa lupa ay ginawa ng isa sa mga estudyante, si Choi Dok-ha. Noong alas 8:50, tumawag si Choi sa National Emergency Service Number at iniulat ng barkong sinasakyan niya ay nagsimulang tumaob. Noong alas 8:54, tumawag si Choi sa Mokpo Coast Guard sa timog silangan ng mainland South Korea at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pagkalipas ng 3 minuto, inutusan ng Mokpo Coast Guard ang patrol vessel 100 at 23 na pumunta sa insidente. Pinalayag ang barko noong alas 8:58. Ayon sa Coast Guard Search and Rescue Manual, ang patrol vessel 123 ang naatasang magsuri sa lugar at mabilis na magligtas ng mga pasahero.
Laging ipinapaalala ng address system ng barko na manatili sa inyong pwesto. Ang communication officer ng barko, si Kung Haesong, ang gumagawa nito. Sinasabi niyang delikado gumalaw sa loob ng barko. Inulit ito ng ibang miyembro ng crew ng personal sa mga pasahero sa buong barko. Nang tumaob ang Costa Concordia, pinayuhan din ng crew ang mga tao na manatili sa mga kabina at huwag gumalaw sa barko. Hindi pinansin ng mga pasahero ang babala at pumunta sila sa deck ng barko. Malamang dahil sa otoritaryang kultura, karamihan sa mga nasa seawall, lalo na ang mga estudyante ng Danwon High School, ay sumunod sa mga utos at nanatili sa ilalim ng deck. Ang mga cellphone video ng mga estudyante ay kalaunang marerecover sa barko. Ipinapakita ng mga video na ito ang mga estudyante habang sinusubukan nilang intindihin kung ano nangyayari sa barko at habang hinaharap nila ang nakakatakot na sitwasyon. May kalituhan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sa ibang sandali, may totoong takot na baka sila ay mamatay. Ang iba ay naghanap ng life jacket o nag-aalalang malamig ang tubig para tumalon mula sa barko. Napapansin nila ang mga bagay tulad ng pagdulas ng kanilang sapatos sa sahig. May ilan na nakikitang lumulubog ang barko kapag tanaw mula sa bintana. Parang dumidilim din ang loob ng barko. Kailan nila tayo uutusan lumikas? Tama ba desisyon nila? Lumulubog ba ang barkong ito? May sumusubok tumakas, pero mas mahirap na umalis sa barko dahil kailangan na maglakad sa pader, hindi sa sahig. Noong alas 8:55, unang tumawag ang crew ng Seawall sa mga ahensya ng pagsagip sa dalampasigan. May mga tawagan sa pagitan ng barko at ng mga ahensya ng pagsagip, pati na rin sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pagsagip. Iba't ibang ahensya ng Coast Guard ang naabisuhan, pati na rin ang hukbong dagat ng Timog Korea. 2 dagdag na patrol na barko ng Navy ang ipinadala sa lugar ng insidente. Nakarating na ang mga lokal na bangkang pang-isda sa lugar. Ang iba ay dumating pa noong alas 9 ng umaga. Pinag-usapan ng mga ahensya ng pagsagip ang sitwasyon kasama si Lee at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng radyo. Noong alas 9:20 niulat ng Seawall personnel na ang barko ay nakatagilid ng mahigit 50 degrees pakaliwa at patuloy ang paglubog. Noong alas 9:23, inutusan ng Vessel Traffic Service na siyang nagkokoordina ng trapiko ng mga barko sa lugar ang mga tauhan ng Seawall na ipaalam sa mga pasahero na magsuot ng life jacket. Sinabi ng mga tauhan na sira ang kagamitan sa pag-aanunsyo kaya inutusan ng Vessel Traffic Service ang mga tauhan na utusan ang mga pasahero na magsuot ng life jacket at magdagdag ng damit bilang paghahanda sa malamig na tubig. Pero ulang ang life jacket sa barko para sa lahat ng pasahero. Naisip ko tuloy kung kaya ba nila sinabi sa Vessel Traffic Service na sira ang broadcast system. Noong alas 9:25 tinanong ng Vessel Traffic Service si Kapitan Lee na magdesisyon agad kung lilikas ba ang barko o hindi dahil wala silang sapat na impormasyon para sila mismo ang magdesisyon. Nagtanong si Lee tungkol sa pagsagip at sinabi ng Vessel Traffic Service na darating ang patrol boat sa 10 minuto at helicopter sa 1 minuto. Sabi ni Lee, sobrang pasahero para sa isang helicopter. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasabi sa mga pasahero na manatili sa kanilang mga kabina na ipinaparating ni Kang ang opisyal ng komunikasyon ng barko sa pamamagitan ng public address system ng barko. Posibleng may puwang sa takbo ng mga pangyayari at sira ng broadcast system. Tumataob na ang Seawall at nalilito ang mga pasahero. Dapat nilang pagdesisyunan kung susunod sila sa tagubilin ng crew. May ilang pasaherong sumusunod sa utos na manatili sa kinalalagyan nila kahit tumataas na ang tubig sa barko. Karamihan sa estudyantang pasahero ay sumusunod sa anunsyo, ngunit ang ilan ay umaakyat sa itaas ng barko imbes na manatili sa ibaba. Dumating ang patrol vessel 123 sa lugar ng insidente bandang alas 9:30. Ito ang unang opisyal na barko ng pagsagip na nakarating sa lugar matapos ang insidente. Itinalaga itong commander sa lugar ng insidente. Sa pagitan ng oras ng pagpadala at pagdating, hindi direktang nakipag-ugnayan sa radyo ang patrol vessel 123 sa Seawall. Tinawagan nila ang ibang barko sa lugar. Pagdating sa lugar, hindi alam ng crew ng patrol vessel 123 ang laman ng komunikasyon ng Seawall at mga ahensya ng pagsagip. Hindi pa nila nakausap ang crew ng Seawall at hindi malinaw ang sitwasyon sa kanila. Ang Seawall ay nakatagilid ng higit 50 degrees pakaliwa. Alas 9:33 matapos makumpirma ang mga kalapit na barkong voluntaryong tutulong sa rescue, inutusan ng Vessel Traffic Service ang lahat ng barko na ibaba ang lifeboat para sa mga pasahero.
Sinimulan ng Patrol Vessel number 123 ang rescue operations alas 9:38 na magpadala sila ng inflatable rescue boat. Sa loob ng 5 minuto, nanawagan ang mga rescuer na lumikas at tumalon sa tubig. Hindi si Kapitan Lee o ang tripulante ang nagdesisyon na lumikas sa barko. Alas 9:38, naputol ang komunikasyon sa pagitan ng Vessel Traffic Service at ng Seawall. Pagkalipas ng 3 minuto, nasa 150 hanggang 160 pasahero at tripulante ang tumalon sa dagat. Para mailigtas ang mga natrap na pasahero, kailangang bumaba sa ilalim ng deck ang mga tripulante ng Seawall at suungin ang halos tiyak na kamatayan. Hindi yon nangyari, sadyang huli na ang lahat. Nailigtas ang mga pasahero sa itaas na deck at mga tumalon sa tubig. Hindi makapasok ang mga tagapagligtas sa loob ng barko para iligtas ang mga naipit na pasahero dahil sobrang tagilid na ang barko. Nakakagulat, ang kapitan ng barko na si Lee ay isa sa unang nailigtas at nakuhanan ng litrato habang bumababa sa seawall papunta sa ibang bangka na naka-underwear lang. Dandang pasahero ang naiwan sa barko matapos utusan ni Lee na manatili sila habang siya ay umalis. Si Helmsman Cho, kasama ang una at ikalawang opisyal, ay kabilang sa mga unang nailigtas kasama si Kapitan Lee alas 9:46. Nailigtas ang iba pang crew ng Seawall matapos basagin ang mga bintana ng pilot house. Sa 172 nakaligtas, higit sa kalahati ay nasagip ng mga bangkang pang-isda at komersyal na sasakyan bago dumating ang rescue boat. Lumulubog na ang Seawall na may dandaang pasaherong karamihan ay bata at nasa loob pa rin ng barko. Sinunod nila ang utos at naglagi sa ilalim ng deck na puno ng tubig ang mga kabina nila at wala na silang takas. Patuloy silang tumatawag at nagmemensahe gamit ang cellphone habang tumatabingi at lumulubog ang barko at may ilan na pamamaalam na ang mensahe. Ang iba ay humihingi ng tulong at ang iba naman ay nagpapakita na hindi pa rin alam ng mga pasahero ang tunay na nangyayari. Ang huling mensahe ay ipinadala noong alas 10:17. Pagkalubog ng barko, namayani ang lungkot at pagmamadali habang ibinuhos ang mga kagamitan at tauhan sa desperadong operasyon. Ipinadala sa lugar ang mga barko ng Navy, kabilang ang isang destroyer at isang frigate kasama ng iba pang mga sasakyang pang-rescue. Ipinadala rin ang mga sasakyang panghimpapawid kabilang ang ilang helicopter. Dumating ang mga tagapagligtas kabilang ang 40 Special Forces na scuba diver, 82 miyembro ng ship salvage units ng Navy at 114 na miyembro ng Republic of Korea Naval Special Warfare Flotilla. Nagpadala ang hukbong katihan ng Republika ng Korea ng 150 sundalo mula Special Warfare Command at 11 ambulansya. Sinubukan nilang sumisid papasok sa barko, ngunit dahil sa nestorbong latak sa ilalim ng dagat na nasa humigit kumulang 40 metro ang lalim, naging imposible para sa kahit sino na makapasok sa loob. Hindi talaga nakapasok ang mga tagapagligtas sa barko sa buong maghapon. Alas 12:30 ng madaling araw, ika-17 ng Abril, nagpaputok ng flare ang Coast Guard para makita ang nakataob na barko na nasa ibabaw pa rin ng tubig. 8 Coast Guard Commando at Navy diver ang naghahanap ng mga bangkay at posibleng daanan papasok sa barko. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, 171 barko, 29 na eroplano at maraming diver ang kasali na sa operasyon ng pagsagip. Buwan araw ng ika-17 ng Abril, patuloy na sinusubukan ng mga diver na makapasok. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, isang araw matapos tumaob ang barko, 14 na bangkay pa lang ang natagpuan ng mga tagapagligtas. Hindi nakapasok ang mga diver sa katawan ng barko sa pamamagitan ng cargo deck hanggang tanghalina ng ika-18 ng Abril. Lahat ng nasa barko ay nalunod. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting umabot sa 304 ang kumpirmadong namatay. 5 tao ang hindi na natagpuan. Malaki ang naging epekto ng paglubog ng Seawall at pagkawala ng 304 na pasahero. Si Kapitan Lee Jong-suk ng Seawall at ilang tripulante ay sinisi sa pagkawala ng mga pasahero. Ang hindi nila pag-uutos ang mga pasahero na lumikas at ang pag-iwan nila sa barko ay nagdulot ng matinding galit. Ilang araw pagkatapos ng trahedya, inaresto ang lahat ng tripulanteng responsable sa nabigasyon ng Seawall. Si Kapitan Lee, unang opisyal Kang Won-sik, ikalawang opisyal Kim Yong-ho at punong inhinyero Park Gi-ho ay kinasuhan ng pagpatay dahil sa matinding kapabayaan. May mga inaresto rin sa Shanghai Marine, Korean Shipping Association at Korean Register of Shipping. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol kay Kapitan Lee.
Nagkaroon ng malalaking epekto ang trahedya sa pamahalaan ng Timog Korea at kay Pangulong Park na siya nung presidente ng bansa. Si Park at ang kanyang pamahalaan ay inakusahan ng maluwag na regulasyon na nagpayagang makapaglayag ang seawall sa delikadong kondisyon. Bukod dito, inakusahan din silang responsabal sa palpak na operasyon ng pagsagip sa barko. Lalong lumala ang sitwasyon ng subukan ni Park at ng kanyang pamahalaan na maliitin ang sakuna at kontrolin ang reaksyon ng publiko sa pamamagitan ng pagkontrol sa impormasyong inilalabas. Bumagsak ang kasikatan ni Park bilang pangulo matapos ang trahedya sa seawall at hindi na niya ito nabawi. May ilang alternatibong teoryang inilabas at kalaunan isinantabi tulad ng pagsabog, pagbangga sa bahura at sa submarino. Gaya ng ibang malalaking aksidente, hindi ito dulot ng isang insidente lang. Binago ng mga modifikasyon ang sentro ng grabidad ng barko ayon sa mga pinekeng dokumento para makakuha ng pahintulot. Matapos subukan ang katatagan ng barko, hindi ibinigay ang resulta sa mga otoridad ng kaligtasan ng komersyal na barko. Hindi tama ang timbang ng ballast at hindi nakasecure ang kardamento kaya gumagalaw ito sa biyahe. Mga baguhang tripulante ang iniwang maglayag sa pinakamapanganib na bahagi ng ruta. Nang malinaw na may problema ang barko, pinasunod ang mga pasahero na manatili sa ilalim ng deck at sumunod sila. Nang maipaalam sa mga ahensya ng pagsagip, hindi nila agad inako ang pamamahala sa sitwasyon hanggang sa huli na ang lahat. Si Choi ang unang tumawag sa emergency, ngunit nalunod siya nang tumaob ang barko at nakuha ang kanyang bangkay sa loob nito. Walang utos na lumikas ang mga pasaherong nasa ibabang palapag ng barko. Mas kaunti ang pasahero kaysa Costa Concordia pero mas marami ang namatay. Sa parehong pagkakataon, kabilang ang mga kapitan sa unang umalis sa barko. Mag-iwan ako ng link tungkol sa Costa Concordia.